Pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagbibigay ng sariling solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid. Okay mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Alamin natin kung ano ang solusyon at kung ano ang suliranin. Ang suliranin ay anumang problema o issue na kinakailangan ng kalutasan at kailangan ito ng solusyon. Ang solusyon naman ay ang kasagutan sa isang suliranin o problema. Mayroon ka bang suliranin? Marahil ang isasagot mo ay, ako mayroon. Sabi nila, halos lahat ng tao mayroong problema o suliranin sa buhay. Depende na lamang ito sa gaan o bigat ng suliraning pinagdaraanan. Ang pamumuhay natin dito sa daigdig ay nababalot ng napakaraming pangyayaring hindi natin inaasahan at bigla na lamang dumarating. Tulad ng bagyo, paglindol, pagputok ng bulkan, pagkalat ng sakit, at marami pang iba. Kaya ang kasanayan na makapagbigay ka ng sarili at maaring solusyon sa isang suliraning dumarating at naobserbahan ay napakahalagang sandata natin kung paano tayo makakaligtas sa mga ganoong uri ng problema o pangyayari. So ang aralin na ito ay ginawa para sa inyo upang kayo ay maging laging handa, listo at matatag. Ibasahin nating mabuti ang bawat pangungusap. Sagutin kung ito ay nagpapahayag ng suliranin o solusyon. Number 1. Sa tuwing umuulan, ang bayan namin ay laging nababaha. Seryosong pinatutupad ang batas sa aming pamayanan. Pumili ng mga taong tapat sa pamumuno upang hindi magsisi sa dulo. Talamak ang korupsyon sa kanilang samahan. Nagkakaroon ng kakulangan sa tubig, lalo kung tag-araw. Okay, so sabihin kung suliranin o solusyon ang bawat pahayag. Tingnan natin kung tama ang naibigay ninyong sagot. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Magaling! So ngayon, pagmasdan naman natin ang larawang ito. Pagkatapos, sagutin ninyo yung mga tanong. Gawin nyo ito sa inyong papel. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano ang nangyayari sa larawan? Okay, pakisagot ang mga tanong. Ano ang masasabi mo sa larawan? Ano kaya ang suliranin sa larawan? Ano ang iyong naramdaman sa nakikita mo sa larawan? Ipahayag mo ang iyong saloobin hinggil sa suliranin ng larawang ito. Pakisagutan yan sa isang papel, pagkatapos ipawasto sa magulang or sa kapatid para tingnan niya kung tama ang naibigay ninyong sagot. Okay mga bata, laging tandaan, ang pagbibigay ng maaring solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid ay isang napakagandang kasanayan ito. Kailangan nating matutuhan sapagkat ito'y kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, bigyan natin to ng solusyon. Nakita mo na may maliit na daga na tumatakbo sa loob ng iyong bahay. Anong solusyon ang maaari mong gawin upang hindi ito makapagkalat ng sakit?
Tingnan natin kung parehas tayo na ibigay na solusyon. Maglinis ng bahay upang walang pamahayan ito at gumamit ng mouse trap. Parehas ba tayo na ibigay na solusyon? Okay, ngayon, bigyan nyo ng solusyon ang mga suliranin na obserbahan sa paligid. Gawin nyo ito sa sagutang papel. Maruming kapaligiran dahil sa basura. Mga mag-aaral nagkakalat ng basura sa loob ng silid-aralan. Mabasurang pampang, ilog at mga estero, kanal. Marumi at maingay na pamilihan. Maruming pasyalan o parke. So ilagay nyo sa papel ang maaring solusyon sa mga suliranin yan. Tamad, maligo, maruming higaan, maruming banyo, walang maisuot na damit, maruming kusina. Pagkatapos nyong maibigay ang maaaring solusyon sa mga suliranin na iyan, ipawasto ninyo sa mga magulang or sa kapatid ninyo para tingnan nila kung tama ang inyong naging sagot. Okay, gawin natin yung pagkatuto bilang 4. Piliin ang nagpapamalas ng pagbibigay ng maaring solusyon sa suliraning na obserbahan sa paligid. Gawin mo ito sa iyong papel. Number 1, sa maruming estero, kanal. Ano ang maaaring solusyon dito? Mamili sa pagpipilian. Number 2, sa maruming bakuran. Sa problema sa trapiko. Sa kahirapan ng buhay. Sa batang palaboy. Okay? Nailagay nyo na ba ang tamang sagot sa iyong papel? Ipawasto uli niyan sa magulang or kapatid kung tama ba yung napili ninyong solusyon sa bawat suliranin. Okay, mga bata, binabati ko kayo at dahil na isagawa ninyo ng buong husay ang mga layuning sa gawain ito. Mahalagang bigyan pansin ang kalusugan upang makaiwas sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Tandaan, ang kalusugan ay itinuturing din na yaman na dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Mainam na gawin ang mga angkop na gawain upang mapanatiling malusog ang pangangatawan. Okay, maraming salamat mga bata sa pakikinig at hanggang sa susunod nating